Buong akala ko, ang pagiging ina ay isang habambuhay na karangalan na walang kapalit. Pero sa gabing ito, habang nakaluhod ang aking diwa sa harap ng sarili kong anak, natutunan ko ang pinakamasakit na leksyon sa mundo, na ang labis na pagmamahal ay minsan nagiging lason na pumapatay sa sarili. Pinalayas nila ako hindi dahil ako ay nagkulang, kundi dahil ako ay labis na nagbigay hanggang sa wala nang tinira para sa aking sarili. Si Mara, ang manugang na inaring tunay na anak, ay nakangisi habang hawak ang susi ng aking pinaghirapang tahanan. At si Renato, ang kaisa-isa kong anak, na inalay ko ang lahat, nakatalikod siya at hindi makatingin sa akin. Ang katahimikan niya ang higit na dumurog sa aking puso kaysa sa anumang sigaw. Subalit tandaan ninyo ito, ang Althea na lumabas sa pintong ito ay patay na. Ang babalik ay hindi na isang ina, kundi ang inyong magiging karma. Huwag kang mag-alala, pipirma yon. Wala naman siyang ibang mapupuntahan kundi ang bahay na ito, di ba? Besides, akala ni Renato ay resort yung Gimenez Care Home. Ang hindi niya alam, bodega lang yun ng mga matatandang amoy lupa na hinihintay na lang kunin ni Lord. Ang mga salitang yon ay tumagos sa dingding ng kusina at dumiretso sa aking dibdib na parang isang malamig na punyal. Nakatayo ako sa harap ng kitchen counter, hawak ang spatula na may bahid ng pink na icing. Nasa kalagitnaan ako ng pagdedekorasyon sa birthday cake ni Mara. Ang babaeng kani-kanina lang ay tinawag akong pabigat sa telepono. Ang matamis na amoy ng vanilla at strawberry ay biglang naging nakasusulasok sa aking pangamoy. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay, dahilan upang masira ang letrang M na isinusulat ko sa ibabaw ng cake. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sugurin siya sa sala at itanong kung bakit napakalupit niya. Pero nanatili akong nakatayo doon, parang isang estatwang gawa sa asin na unti-unting tinutunaw ng luha. Ito pala ang kabayaran ng 3 dekadang pagsasakripisyo. Ang mga kamay kong ito, na puno ng kalyo, mula sa pagbabanat ng buto para mapag-aral si Renato, ngayon ay nanginginig sa galit at sakit. Inayos ko ang aking sarili nang marinig ko ang mabibigat na hakbang ng sapatos ni Renato na papalapit sa kusina. Pinalis ko ang luhang nagbabadyang pumatak at ipinagpatuloy ang paghahalo ng icing kahit pa parang dinudurog ang puso ko sa bawat ikot ng aking kamay. Pumasok si Renato sa kusina, suot ang kanyang mamahaling suit na ako pa ang namalansya kaninang umaga. Hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Ang tingin niya ay nasa sahig, nasa mga gamit sa kusina, kahit saan, huwag lang sa mukha ng kanyang ina. Ma, ang boses niya ay mahina, parang may nakabarang tinik sa kanyang lalamunan. Inilapag niya ang isang folder sa tabi ng cake na ginagawa ko. Ito na yung papers para sa vacation niyo. Magandang resort to, ma. Fresh air, tahimik. Kailangan niyo ng pahinga. Tiningnan ko siya. Hinanap ko sa kanyang mga mata ang batang lalaking dati ay umiiyak. Kapag nawawala ako sa paningin niya kahit saglit, hinanap ko ang anak na nangakong bibilhan ako ng malaking bahay kapag yumaman siya. Pero ang nakita ko lang ay isang lalaking duwag. Isang lalaking mas piniling iligtas ang kanyang sariling kapayapaan kaysa ipagtanggol ang inang nagluwal sa kanya. Alam niya, sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang hindi ito bakasyon. Alam niyang ito ay pagtatapon. Renato, tawag ko sa kanya at nakita ko ang bahagyang pagkabigla sa kanyang balikat. Sigurado ka ba dito? Ito ba talaga ang gusto mo para sa akin? Nanatili ang katahimikan sa pagitan namin. Isang katahimikan na mas maingay pa sa anumang bagyo. Narinig ko ang mabilis na pagtibok ng sarili kong puso na tila nagmamakaawang sabihin niyang hindi, na sabihin niyang biro lang ang lahat. Bumuntong hininga siya nang malalim at tumingin sa malayo. Ma, please, don't make this hard. Para rin naman ito sa peace of mind nating lahat.
Stressful dito sa bahay. Baka mas gumanda ang pakiramdam mo doon. Kinuha ko ang ballpen na nakapatong sa folder. Mabigat ito sa aking mga daliri. Tila ba daan-daang kilo ang bigat. Dahan-dahan kong binuklat ang mga pahina. Ang mga letra ay lumalabo sa aking paningin dahil sa luhang pilit kong pinipigil. Waiver of residence, transfer of guardianship. Mga legal na termino na ang ibig sabihin lang naman ay wala na akong karapatan sa buhay ko at lalong wala na akong karapatan sa bahay na ito. Pumirma ako. Ang bawat guhit ng tinta sa papel ay parang paglaslas sa huling pisi ng aking pag-asa. Hindi ako pumirma dahil naniniwala ako sa kasinungalingan nila. Pumirma ako dahil sa sandaling iyon natanto ko na wala na akong anak na ipaglalaban. Ang Renato na kilala ko ay matagal nang nawala. Isinara ko ang folder at dahan-dahang inabot ito sa kanya. Bago siya tumalikod, lumapit ako at inayos ang kwelyo ng kanyang suit. Isang nakasanayang kilos na ginagawa ko simula noong unang araw niya sa opisina. Naramdaman ko ang pag-igting ng kanyang katawan sa aking paghawak. Mabilis at walang imik kong isinilid ang isang pulang sobre sa bulsa ng kanyang coat. Iyon ang pao na naglalaman ng huling ipon ko. Pera na dapat ay pambili ko ng gamot, pero inilaan ko para sa kanya sakaling magipit siya. Mag-iingat ka palagi, anak. Bulong ko. Ang boses ko ay basag ngunit buo ang pagmamahal na may halong pait. Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang folder at mabilis na lumabas ng kusina. Tila ba hinahabol siya ng sarili niyang konsensya. Naiwan akong nakatayo doon, katabi ng cake na hindi ko na matatapos dekorasyonan kailanman. Ilang sandali pa, narinig ko ang ugong ng isang makina sa labas ng gate. Hindi ito ang pamilyar na tunog ng mga luxury car na madalas pumarada dito. Ito ay tunog ng isang sasakyang luma. Hirap ang makina at parang anumang oras ay titirik. Sumilip ako sa bintana at nakita ang isang puting van na may nakalagay na Gimenez Care Home. Ang pintura nito ay tuklap-tuklap na at may bahid ng kalawang sa bumper. Ito pala ang resort na sinasabi nila. Nakita kong lumabas si Mara sa main door. Nakahalukip-kip siya, suot ang kanyang silk robe at nakatingin sa akin mula sa malayo. Walang bahid ng awa sa kanyang mukha. Sa halip, isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang nangiting iyon ay nagsasabing nakuha na niya ang lahat, ang bahay, ang pera, at ang asawa niya. Nang walang sagabal na biyenan, bumukas ang pinto ng van at bumaba ang dalawang lalaking nakauniporme. Mukhang naiinip at pagod. Kinuha ko ang aking maliit na maleta, ang tanging ari-arian na pinahintulutan kong dalhin. Dahan-dahan akong naglakad palabas. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat tapak sa marmol na sahig na ako ang naglinis araw-araw ay paalam. Nang makarating ako sa tapat ng van, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko si Renato sa bintana ng kwarto nila sa itaas, nakasilip sa likod ng kurtina. Nang magtama ang aming paningin, mabilis niyang isinara ang kurtina at tinalikuran ako. Sa sandaling iyon, may kung anong namatay sa loob ko. Ang Althea na martir, ang Althea na laging nagpaparaya, ang Althea na handang maging basahan para lang manatiling buo ang pamilya. Siya ay naiwan sa malamig na sementong yun. Sumakay ako sa loob ng van na amoy luma at gamot. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon na dati kong tinawag na tahanan, tuyo na ang aking mga mata. Ganito pala ang pakiramdam kapag naubos na ang lahat. Wala nang sakit, wala nang takot. Ang natitira na lang ay isang malamig na apoy sa kaibuturan ng aking tiyan. Isang apoy na hindi mapapatay ng kahit sino. Tumingin ako sa rearview mirror at nakita ang mansyon na lumiliit sa paningin. Hintayin ninyo, bulong ng isip ko. Hindi dito nagtatapos ang kwento ni Althea. Ang unang sumalubong sa akin ay hindi ang sariwang hangin ng dagat,
o ang amoy ng mga bulaklak na ipinangako ni Renato, kundi ang masangsang na amoy ng ihi, lumang kahoy at kawalan ng pag-asa. Nang bumukas ang pinto ng van, ang tumambad sa akin ay hindi isang marangyang lobby ng resort, kundi isang malawak at madilim na bodega na may mga bintanang nilagyan ng rehas na bakal. Ang mga pader ay nababalot ng lumot at ang pintura ay tila balat ng taong may sakit na unti-unting naaagnas. Tinawag nila itong Gimenez Care Home, ngunit sa unang tapak ko pa lamang sa sementadong sahig na puno ng alikabok, alam ko na ang totoo. Ito ay isang kulungan, isang tambakan ng mga magulang na naging abala para sa kanilang mga anak, mga taong tulad ko na pinagpipilitang kalimutan ng mundo. Isang babaeng may matigas na mukha at nakasuot ng unipormeng puti na naninilaw na sa dumi ang humablot ng aking maleta. Siya si Mrs. Gimenez, ang may-ari ng impyernong ito. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang binubulatlat ang aking mga gamit. Akin na ang cellphone mo. Ang utos niya sa boses na garalgal, tila ba sanay na siya sa pagbibigay ng utos. Mahigpit kong hinawakan ang aking telepono. Ito na lang ang tanging koneksyon ko sa labas. Ang tanging pag-asa ko na baka sakaling tumawag si Renato at sabihing nagkamali siya, na babawiin niya ako. Pero kailangan ko ito. Baka tumawag ang anak ko. Isang mapait na tawa ang lumabas sa bibig ng matrona. Manang, sa 10 taon ko dito, wala pang anak na tumawag para bawiin ang magulang nila. Iniwan ka na dito para mamatay ng tahimik. Ibigay mo na yan kung ayaw mong matulog sa labas. Napilitan akong ibigay ang telepono. Kasabay ng pag-abot ko nito ay ang pagbitaw ko sa huling hibla ng aking dignidad. Inihatid niya ako sa aking magiging higaan. Hindi ito isang kwarto, kundi isang mahabang hanay ng mga katreng bakal na kinakalawang, nakahanay ng dikit-dikit sa isang silid na walang maayos na bentilasyon. Ang kutsyon ay manipis pa sa karton at may mga mantsa ng kung anun-anong likido na natuyo na sa paglipas ng panahon. Sa paligid, naririnig ko ang ubo ng ibang matatanda, ang kanilang daing sa gitna ng pagtulog at ang tunog ng kanilang mabibigat na paghinga na tila isang malungkot na orkestra ng mga kaluluwang napagod na sa buhay. Ang init sa loob ng silid ay nakakasulasok at ang hangin ay hindi gumagalaw. Tila pati ito ay nakakulong din kasama namin. Humiga ako sa matigas na kama. Ang bakal na sumusuporta sa kutsyon ay bumaon sa aking likuran, isang pisikal na paalala ng aking bagong realidad. Pumikit ako at pilit na binalikan ang alaala ng aking kwarto sa mansyon. Ang malambot na unan, ang aircon na humuhuni ng tahimik, ang amoy ng lavender. Ngunit sa bawat pagpikit ko, ang nakikita ko ay ang mukha ni Renato. Habang nakatalikod siya sa akin, ang sakit ay hindi sa likod ko, kundi sa dibdib, isang kirot na walang gamot na makakapagpagaling. Kinaumagahan, hindi sinag ng araw o amoy ng pritong bawang ang gumising sa akin, kundi ang malakas na kalampag ng sandok sa isang malaking kaldero. Oras na para magtrabaho. Dito sa Gimenez, walang libreng pagkain. Kung may lakas ka pa para tumayo, may trabaho kang dapat gawin. Itinuro ako sa labahan sa likod ng gusali. Ang aking mga kamay na sanay sa paghulma ng mga delicate na pastry at paghahalo ng mamahaling sangkap ay ngayoy nakalubog sa malamig at maduming tubig na puno ng sabon. Ang mga nilalabhan namin ay ang mga sapi ng kama ng mga matatandang hindi na makabangon, mga telang may bahid ng dumi, suka at kung ano-ano pa. Kusang tumulo ang aking luha habang kinukuskos ang isang mantsa sa kumot. Naalala ko noong bata pa si Renato. Ako ang naglalaban ng kanyang uniforme sa eskwela. Sinisigurado kong puting-puti ito at walang gusot. Plansado pati ang kanyang panyo. Ginagawa ko yun noon ng may ngiti at pagmamalaki.
Ngayon, naglalaba ako ng dumi ng ibang tao para lang makakain ng lugaw na puro tubig. Ang ironya ng buhay ay sadyang mapaglaro at malupit. Huwag mong masyadong kuskusin, mapupunit ang tela. Bawas yan sa rasyon mo. Napatingin ako sa nagsalita. Isang matandang babae ang katabi ko sa labahan. Ang kanyang buhok ay purong puti na at nakapusod, at ang kanyang muka ay puno ng kulubot ng panahon. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang yon ay pamilyar. Parang nakita ko na ang lungkot na yon noon. Tinitigan ko siya ng maigi habang siya ay abala sa pagpiga ng damit. Ang paraan ng kanyang pagkilos, ang nunal sa kanyang leeg. Biglang bumalik sa akin ang alaala ng aming lumang karinderya bago pa man naging CEO si Renato. Na naising ang bulong ko. Hindi sigurado kung nilalaro lang ako ng aking imahinasyon. Tumigil ang matanda sa pagpiga. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Nanlaki ang kanyang mga mata at nabitawan niya ang damit na hawak dahilan upang lumikha ito ng tilamsik ng tubig sa semetungo. Ma'am Althea? Ang sagot niya, ang boses ay nanginginig sa gulat. Kayo nga ba yan? Diyos ko, bakit kayo nandito? Si Nana Ising, ang aking dating katuwang sa pagluluto noong nagsisimula pa lang ako. Siya ang kasama kong nagbabalot ng daan-daang yema at naghihiwa ng kilo-kilong sibuyas noong nag-iipon pa kami para sa tuition ni Renato. Nawalan kami ng komunikasyon nang lumipat kami sa mansyon dahil ayaw ni Mara sa mga amoy mahirap na empleyado. Sa gitna ng mabahong labahan, niyakap namin ang isa't isa. Ang yakap ni Nana Ising ay amoy sabon at pawis, pero ito ang pinakamainit na bagay na naramdaman ko mula nang itapon ako dito. Umiyak ako sa kanyang balikat, hindi bilang isang madam, kundi bilang isang kapwa bilanggong itinapon ng tadhana. Akala ko nasa palasyo na kayo, Ma'am Althea. Bulong ni Nana Ising habang hinahagod ang likod ko. Lagi kitang pinagmamalaki dito. Sabi ko sa kanila, ang amo ko dati, Reyna na ngayon. Umiling ako at mapait na ngumiti. Walang Reyna dito, Ising. Pare-pareho lang tayong basahan na pinagsawaan. Nang tanghaling iyon, sa oras ng pagkain, magkatabi kaming kumain ni Nana Ising. Ang pagkain ay isang mangkok ng lugaw na halos wala ng kanin at isang pirasong tuyo na napakatigas. Nakita kong tinititigan ni Nana Ising ang kanyang pagkain. Gutom na gutom, pero tila hindi niya kayang lunukin ito. Kinuha ko ang aking piraso ng tuyo at tahimik na inilagay sa kanyang mangkok. Tumingin siya sa akin na may pagtanggi sa kanyang mga mata. Kainin mo na, bulong ko. Sanay ako sa gutom, Ising. Nakalimutan mo na ba? Dati, tinitikman ko lang ang sabaw. Busog na ako para lang may maipabaon kay Renato. Kinain niya ito nang may luha sa mga mata. Sa sandaling iyon, sa gitna ng karukhaan, naramdaman ko ang muling pagtibok ng aking puso. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa koneksyon. May karamay ako, hindi ako nag-iisa. Kinagabihan, bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang bubong ng bodega ay tila nagrereklamo sa bawat patak ng tubig at ang malamig na hangin ay tumatagos sa mga siwang ng dingding. Nagsimula akong manginig. Ang aking katawan na pinagod ng trabaho at pinahina ng sama ng loob ay bumigay. Nilagnat ako. Naramdaman ko ang init na gumagapang sa aking balat habang ang aking mga ngipin ay nagngangalit sa ginaw. Wala ni isang staff ang lumapit para magbigay ng gamot. Para sa kanila, ang sakit ng matanda ay abala lamang. Sa aking pagdidilyo, narinig ko ang boses ni Mara na tumatawa. Nakita ko ang imahe niya na tinatapon ang aking mga gamit sa basurahan habang si Renato ay nakatingin lang. Ang galit ay nagbigay sa akin ng kakaibang init. Althea, narinig ko ang bulong ni Nana Ising sa aking tabi. Pinupunasan niya ang aking noo ng basang bimpo na marahil ay pinunit niya mula sa kanyang sariling damit. Lumaban ka. Huwag kang bibigay. May alam akong lagusan. May paraan para makatawag sa labas. Ang mga salitang yon
ay parang kuryenteng dumaloy sa aking nanghihinang katawan. Lagusan, pag-asa. Idinilat ko ang aking mga mata kahit mabigat ang aking talukap. Tumingin ako sa kisame na may mga sapot ng gagamba. Hindi, hindi ako mamamatay sa lugar na ito. Hindi ako magiging abo na basta na lang iihipan ng hangin. Kung impyerno ito, pwes, ako ang magiging apoy na susunog sa mga demonyong nagdala sa akin dito. Hinawakan ko ang kamay ni Nana Ising ng mahigpit. Ituro mo sa akin, Ising. Paus kong sagot habang ang kidlat ay gumuhit sa labas, nagbibigay liwanag sa aking determinasyon. Ituro mo sa akin ang daan palabas. Ang gabing iyon ay nababalot ng walang humpay na pagbuhos ng ulan, na tila nakikiayo ng langit sa plano ng aming pagtakas. Ang ingay ng bawat patak ng tubig sa yero ng bubong ay nagsilbing takip sa aming mga yapak. Sa tulong ng nanginginig na liwanag ng isang lumang flashlight, itinuro ni Nana Ising ang isang sira-sirang gate sa likuran ng bodega. Isang lagusan na natatakpan ng matataas na talahib at nakalimutan na ng mga bantay. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Nana Ising. Ang kanyang mga palad ay magaspang, ngunit puno ng init ng pagmamalasakit. Gusto ko siyang isama, hilahin palabas sa impyernong iyon, ngunit umiling siya nang may malungkot na nangiti. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo na iligtas ko muna ang aking sarili upang balang araw ay makabalik ako para sa kanila. Sa huling pagkakataon, tinanaw ko siya habang dahan-dahan niyang isinasara ang gate. Ang kanyang anino ay unti-unting nilamon ng dilim at ulan. Sa kabilang panig ng pader, isang pamilyar na figura ang naghihintay sa loob ng isang tricycle na nakaparada sa dilim. Si Tita Rosa, ang dati naming kasambahay na itinuring kong kapatid, ngunit pinalayas ni Mara dahil sa hinala ng pagnanakaw, isang paratang na walang katotohanan. Nang makita niya ako, basang-basa at nanginginig sa lamig, agad siyang bumaba at sinalubong ako ng isang yakap na puno ng pag-iyak. Ma'am Althea, ang hagulgol niya habang ibinabalot sa akin ang isang makapal na tuwalya. Patawarin niyo ako kung natagalan ako. Kung hindi pa tumawag ang kontak ko sa loob. Hindi ako nakasagot. Ang tanging nagawa ko ay isandal ang aking ulo sa kanyang balikat at hayaang bumagsak ang bigat na kanina ko pa dinadala. Sa gabing iyon, hindi ako ang amo at hindi siya ang katulong. Kami ay dalawang babaeng pinag-isa ng sakit at ng pagnanais na mabuhay. Dinala ako ni Rosa sa kanyang tahanan sa isang siksikang barangay. Ang daan ay maputik at makipot at ang mga bahay ay dikit-dikit na tila nagtutulakan sa espasyo. Ang kanyang bahay ay maliit, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at hollow blocks, ngunit pagpasok ko, naramdaman ko ang isang bagay na matagal nang nawala sa mansyon ni Renato. Ang init ng isang tunay na tahanan. Pasensya na kayo, ma'am, ang nahihiyang sabi ni Rosa habang inaayos ang isang lumang sofa bed. Maliit lang ito, mainit kapag tanghali at maingay ang mga kapitbahay. Pero dito, ma'am, walang ahas. Walang magpapalayas sa inyo. Ang mga salitang iyon ay humaplos sa aking puso. Umupo ako sa sofa at tiningnan ang paligid. May maliliit na altar sa sulok, mga litrato ng pamilya, at amoy ng nilagang luya na inihanda niya para sa akin. Sa gitna ng kahirapan, may dignidad, may pagmamahal. Lumipas ang ilang araw at unti-unting nanumbalik ang aking lakas, ngunit ang aking kaluluwa ay nananatiling balisa. Hindi ako pwedeng maging pabigat kay Rosa habang buhay. Kailangan kong kumilos. Isang umaga, habang naglalakad si Rosa para magtinda ng kakanin, pumasok ako sa kanyang maliit na kusina. Ang mga gamit ay luma at maitim. Nasa usok, malayo sa stainless steel kitchen na meron ako dati. Ngunit nang hawakan ko ang sandok at amuyin ang bawang at suka sa estante, naramdaman ko ang paggising ng isang natutulog na kapangyarihan. Naalala ko ang aking ina
At ang ina ng aking ina, naalala ko ang adobo ng mga San Gabriel, isang recipe na hindi lamang basta paghahalo ng toyo at suka. Ito ay sining ng tamang timpla, ng pagpapaalala sa karne na humiwalay sa buto sa sobrang lambot at ng pagpapatuyo sa sarsa hanggang sa maging mantika na lamang ito na puno ng lasa. Sinimulan kong magluto. Ang amoy ng ginisang bawang ay pumuno sa maliit na bahay, humalo sa hangin at lumabas sa bintana. Tila isang imbitasyon. Nang gabing iyon, nang umuwi si Rosa, nanlaki ang kanyang mga mata sa nakahandang hapunan. Diyos ko, ma'am. Bulalas niya matapos tikman ang unang subo. Pumikit siya at tila dinuduyan niyang lasa. Ilang taon ko na itong hindi natitikman. Ito yung niluluto niyo noong bata pa si Sir Renato. Bakit? Bakit niyo itinigil ang pagluluto nito? Napayuko ako at mapait na ngumiti. Dahil sabi ni Mara, masyadong oily at common ang pagkaing Pinoy. Gusto niya ng French, ng Italian. Nakalimutan kong ang lasang ito ang nagpatapos sa anak ko sa pag-aaral. Sa sumunod na araw, nagpa siya kaming ibenta ang aking luto. Mama A's Kitchen ang aming simpleng tatak. Si Rosa ang naglalako sa mga construction site at opisina malapit sa business district. Isang hapon, habang nag-aabang ako sa pagbabalik ni Rosa, dumating siya na hinihingal at may kasamang kaba sa mukha. Sa likod niya, isang itim na kotse ang huminto sa makipot na kalsada ng aming lugar. Bumaba ang isang matandang lalaki na may dalang baston at suot na barong. Ang kanyang tindig ay may awtoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay may hinahanap. Nakilala ko siya agad, kahit sa mga pahina lang ng dyaryo ko siya madalas makita. Si Don Arturo, ang may-ari ng pinakamalaking food empire sa bansa. Pumasok siya sa aming maliit na bahay, hindi alintana ang putik, sa kanyang makintab na sapatos. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang plastic container na wala ng laman, kundi ang bakas ng aking nilutong adobo. Ikaw ba? Ang tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ikaw ba ang nagluto nito? Tumango ako ng dahan-dahan, pinipilit na huwag ipakita ang aking kaba. Ako nga po, Don Arturo. Pasensya na kung simple lang ang... Pinutol niya ako sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay. Lumapit siya at tiningnan ako ng mata sa mata, tila binabasa ang bawat guhit ng hirap sa aking mukha. 30 taon, bulong niya. 30 taon akong naghahanap ng lasang ito. Ang lasa ng adobo na niluluto ng aking yumaong asawa bago siya binawian ng buhay. Akala ko ay dinala na niya ang sikreto sa hukay. Pero ngayong araw, sa isang plastic container na binili ng driver ko sa bangketa, natagpuan ko itong muli. Isang luha ang tumakas sa mata ng matandang bilyonaryo. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mabigat, puno ng respeto at pagkamangha. Sino ka, madam? Tanong niya. At bakit ang isang tulad mo na may ganitong kamay ay nagtatago sa lugar na ito? Huminga ako ng malalim. Ito na ang sandali. Hindi pwedeng habang buhay akong magtatago. Hindi pwedeng habang buhay akong magiging biktima. Tumingin ako kay Don Arturo at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ko ang pag-asa na hindi galing sa awa, kundi galing sa aking sariling kakayahan. Ako si Althea. Sagot ko nang may bagong tatag sa aking tinig. At nagsisimula pa lang akong bawiin ang buhay ko. Ngumiti si Don Arturo, isang ngiti na nagpapahiwatig ng isang malaking pagbabago. Inilabas niya ang kanyang calling card at ipinatong sa ibabaw ng lumang mesa. Kung ganoon, Althea, wika niya, pagod na akong kumain ng pagkain na walang kaluluwa. Gusto mo bang maging reyna ng sarili mong kusina? O gusto mong manatiling nagtatago dito sa dilim? Tulungan mo akong ibalik ang tunay na lasa ng kahapon at tutulungan kitang bilhin ang iyong bukas. Nakalatag sa hapag na gawa sa lumang nara ang isang tsekeng may halagang hindi ko pa nahahawakan sa buong buhay ko. Inilapag ito ni Don Arturo sa harap ko
na parang isang tiket palabas sa kahirapan, isang madaling solusyon sa lahat ng aking problema. Sa labas ng bintana, dinig ang ingay ng mga batang naglalaro sa masikip na eskinita, isang matalim na kaibahan sa tahimik at disenteng presensya ng bilyonaryo sa loob ng barong-barong ni Tita Rosa. Tinitigan ko ang papel. Ang dami ng zero ay nakakahilo. Noon, siguro ay kinuha ko na ito agad para ibayad sa utang ni Renato o ipang shopping ni Mara. Pero iba na ang Althea na nakaupo ngayon. Ang Althea na ito ay dumaan sa impyerno at natutong hindi na susukat ang halaga ng tao sa pera, kundi sa kanyang dignidad. Dahan-dahan kong itinulak pabalik ang tseke kay Don Arturo. Ang gulat sa kanyang muka ay hindi maitatago. Hindi ko matatanggap iyan, Don Arturo. Ang mahinahon, ngunit matatag kong sagot. Hindi ako humihingi ng limos. Ang kailangan ko ay puhunan, hindi abuloy. Gusto kong paghirapan ng bawat sentimo na kikitain ko. Gusto kong maging partner, hindi charity case. Isang ngiti ng paghanga ang unti-unting gumuhit sa labi ng matanda. Tumango siya ng marahan, tila ba nakita niya ang isang kapwa mandirigma sa akin. Sa sandaling iyon, nabuo ang Mama Althea's Kitchen. Walang magarang opisina, walang malaking staff. Ang meron lang ay ako, si Tita Rosa. Si Nana Ising na tumakas na rin mula sa care home at ang aking mga recipe na puno ng kwento at pait ng kahapon. Samantala, sa mansyon na dati kong pinagsisilbihan, ang kaayusan ay tila naglaho kasabay ng aking pag-alis. Ang kusinang dati ay amoy sinangag at kape, tuwing umaga ay ngayoy amoy sunog na tinapay at luma na mantika. Nakita ko sa aking isipan ang eksenang nangyayari ngayon doon, tila isang pelikulang paulit-ulit kong pinapanood. Si Mara, na nakasuot ng kanyang mamahaling seda, ay nakatayo sa gitna ng sala habang sinisigawan ang bagong katulong. "You are so stupid." Ang tinig ni Mara ay matinis at puno ng lason. Sabi ko medium rare ang steak. Bakit parang goma ito? At bakit ang daming alikabok sa chandelier? Do you want me to fire you? Ang katulong, isang dalagang probinsyana na nanginginig sa takot ay hindi na nakapagpigil. Hinubad nito ang kanyang apron at padabog na ipinatong sa sofa. Tinalikuran niya si Mara nang walang pasabi. Iniwan ng donya na namumula sa galit at hiya. Wala nang tumatagal sa bahay na yon. Wala nang kayang lunukin ang ugali ni Mara, ngayong wala na ako para sumalo ng lahat ng bala. Si Renato naman ay umuwi ng gabing iyon sa isang bahay na magulo at mainit. Wala nang nag-aabang na tsinelas sa pinto. Wala nang mainit na sabaw para tanggalin ang kanyang pagod. Pumasok siya sa kwartong dati kong tinutulugan. Ang silid na ngayon ay ginawa ng storage room ni Mara para sa kanyang mga bag at sapatos. Hinanap ni Renato ang isang lumang kumot. Ang kumot na tinahi ko pa noong sanggol siya. Sa paghila niya nito mula sa ilalim ng cabinet, isang bagay ang nahulog sa sahig. Isang pulang sobre. Ang angpaw na isiniksik ko sa kanyang bulsa bago ako umalis. Pinulot niya ito. Ang bigat ng sobre ay hindi dahil sa laman nitong pera, kundi dahil sa bigat ng kahulugan nito. Binuksan niya ito at nakita ang mga perang gusot-gusot, mga inipon ko mula sa sukli sa palengke, sa pagtitipid sa gamot, sa hindi pagbili ng bagong damit. At sa loob ay may maliit na papel na may sulat kamay ko. "Anak, para sa'yo ito. Kapag nagipit ka, gamitin mo. Mahal na mahal kita." Napaupo si Renato sa malamig na sahig, sa gitna ng mga kahon ng sapatos ng kanyang asawa. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigil ay bumagsak ng walang paalam. Nanginginig ang kanyang mga balikat habang mahigpit na yakap ang pulang sobre sa kanyang dibdib. Ang amoy ng papel ay amoy ng kanyang ina. Amoy ng baby powder at efficacent oil. Sa sobrang liit ng halagang nasa loob, parang sinampal siya ng katotohanan. Ibinigay ng kanyang ina ang lahat.
kahit ang wala sa kanya, habang siya na mayroon ng lahat ay hindi man lang maibigay ang simpleng proteksyon. Ang katahimikan ng kwarto ay binasag lamang ng kanyang paghikbi, isang tunog ng pagsisisi na huli na para marinig ng taong dapat makarinig nito. Samantala, sa kusina ni Tita Rosa, ang ingay ay iba. Ito ay ingay ng pag-asa. Ang Mama Althea's Kitchen ay nagsimula ng umingay sa mga exclusive villages. Dahil sa koneksyon ni Don Arturo, ang aming gourmet adobo flakes at spicy vinegar ay naging must-have sa mga handaan ng mga mayayaman. Kilala nila ako bilang Madam A, ang misteryosong kusinera na hindi nagpapakita ng mukha. Sa pagtatapos ng unang buwan, inabot sa akin ni Don Arturo ang isang puting sobre. Ito ang aking unang dibidendo. Ang halaga ay hindi kalakihan kumpara sa kinikita ng kumpanya ni Renato, pero para sa akin, ito ay ginto. Naglakad ako sa isang mall, hindi para mamalengke kundi para sa sarili ko. Huminto ako sa tapat ng isang estante ng mga cosmetics. Dati, nilalagpasan ko lang ito dahil nanghihinayang ako sa pera. Sinasabi ko sa sarili ko, para kay Renato na lang ito. Pero ngayon, kumuha ako ng isang lipstick. Kulay pula, matapang, buhay. Binayaran ko ito gamit ang sarili kong pera. Pagharap ko sa salamin, dahan-dahan kong pinahiran ang aking mga labi. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang nanay na losyang na laging nakapustura para sa iba. Nakita ko si Althea, buhay pa pala siya. At sa pula ng kanyang mga labi, nangako siya sa sarili. Hindi na muling puputla ang iyong mga ngiti. Sa kabilang dako ng syudad, ang problema ay nagsisimula pa lamang mamuo. Sa opisina ni Renato, nakakunot ang kanyang noo habang tinititigan ang financial report. May mga pondong nawawala. Maliliit na withdrawal na kapag pinagsama-sama ay umaabot sa milyon. Sino ang may access sa account na ito? Tanong niya sa kanyang secretary. Ngunit bago pa makasagot ang empleyado, tumunog ang kanyang cellphone. Si Mara. Renato, you won't believe this. Ang tili ni Mara sa kabilang linya, wala man lang kamusta. May pinadala si Amalia na gift basket. Alam mo ba, yung trending na gourmet adobo ngayon, yung Mama Ace? My God, ang hirap umorder nito. May waiting list pa. Nasa dining room si Mara, nakaupo sa harap ng isang garapon ng adobo flakes. Kumuha siya ng isang kutsara at sinubo ito. Pumikit siya sa sarap, ninanamnam ang lasa ng bawang, laurel, at ang tamang timpla ng alat at asim na tumutunaw sa dila. Ang sarap, Renato, bulalas ni Mara habang ngumunguya, hindi alintana ang mantika sa kanyang mamahaling lipstick. This is distinct. Hindi gaya ng luto ng mga katulong natin na lasang tubig. You should try this when you get home. Siguro ay magaling na chef ang gumawa nito. Someone with class. Hindi niya alam, ang lasang pinupuri niya at kinasasabikan ay ang parehong lasa ng mga kamay na tinawag niyang madumi at mabaho bago niya itapon sa kalsada. Ang ironya ay nakaupo sa kanyang dila, matamis at mapanganib. Lumipas ang 6 na buwan ng mabilis ngunit makabuluhan. Tila ang panahon ay nagmadaling burahin ang mga bakas ng aking paghihirap sa Gimenez Care Home. Nakaupo ako ngayon sa isang pribadong silid ng aking restaurant, ang Althea's Heritage na matatagpuan sa puso ng Makati. Ang amoy ng paligid ay hindi na gamot at lumang kahoy, kundi pinaghalong aroma ng mamahaling kape, sariwang orkidya, at ang banayad na samyo ng tagumpay. Ang aking suot ay hindi na duster na kupas, kundi isang silk blouse na kulay cream na bumabagay sa aking maayos na buhok. Sa aking harapan ay nakaupo si Mr. Santos, isang pribadong investigador na inirekomenda ni Don Arturo. Tahimik niyang iniabot ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga kilos ay formal at walang emosyon, isang profesional na sanay sa paghuhukay ng baho ng mayayamang pamilya. Madam,
Panimula niya sa mababang boses. Confirmed ang hinala niyo. Ang kumpanya ng anak niyo ay dumudugo, hindi dahil sa mahinang benta, kundi dahil sa internal hemorrhage. May nagnanakaw ng pondo at hindi ito empleyado. Kinuha ko ang envelope. Ang papel ay magaspang sa aking mga daliri. Tila nagbabala sa bigat ng nilalaman nito. Binuksan ko ito at tumambad sa akin ang mga bank statements at kopya ng mga credit card bills. Ang pangalan ni Mara ay nakatatak sa bawat pahina, kasama ang mga transaksyon sa mga luxury boutiques, casino, at mga hotel. Ngunit may isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas bilang recipient ng malalaking halaga. Isang Enrico de Leon na ipinakilala niya sa lahat bilang kanyang pinsan mula sa probinsya. Wala siyang pinsang Enrico, madam, patuloy ni Mr. Santos. Chinek namin ang family tree ng mga de Leon. Ang lalaking ito ay dating fitness instructor sa gym na pinupuntahan ni Mara noong bago pa lang silang kasal ni Sir Renato. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Hindi dahil sa pera. Kikitain ko ulit ang pera. Ang ikinagagalit ko ay ang pambabastos. Ginagawa niyang gatasan ang anak ko habang niloloko ito ng harapan. Sa kabilang dako ng lungsod, ang langit ay kasing dilim ng hinaharap ni Renato. Nasa loob siya ng kanyang opisina, ang kanyang mamahaling suit ay gusot na, at ang kanyang kurbata ay maluwag na nakasabit sa kanyang leeg. Hawak niya ang telepono. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakadiin dito na tila gusto niya itong durugin. What do you mean denied? Ang boses ni Renato ay garalgal, puno ng desperasyon. I have assets, the mansion, the cars. I can collateralize them. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at formal. I'm sorry, Mr. San Gabriel. Your credit rating has plummeted due to unpaid loans under your wife's name attached to your extensions. Masyadong high risk ang profile niyo ngayon. We cannot approve the loan. Ibinaba ni Renato ang telepono nang dahan-dahan. Tila nawalan na siya ng lakas para ibagsak ito. Napasandal siya sa kanyang swivel chair at tumingin sa kisame. Ang katahimikan sa opisina ay nakabibingi. Ang kumpanyang itinayo niya mula sa wala. Ang kumpanyang ipinagmalaki ko sa lahat ng aking mga kumare sa palengke noon ay unti-unti nang gumuguho. At ang mas masakit, wala siyang masabihan. Wala na ang nanay na laging may nakatagong pondo ng pasensya at pagmamahal. Mag-isa na lang siya sa gitna ng unos na siya rin naman ang pumiling suungin. Sa restaurant, ibinaba ko ang tasa ng kape at tinitigan si Mr. Santos. Ang awa ay pilit kong nilulunod ng aking katinuan. Alam kong nasa bingit na ng pagkasira ang kumpanya ni Renato. Bilang ina, ang instinto ko ay saluhin siya, bayaran ang lahat, at ayusin ang gulo gaya ng ginagawa ko noong bata pa siya. Pero naalala ko ang sinabi ni Don Arturo, ang bakal ay tumitibay lamang kapag idinaan sa apoy. Mr. Santos, ang utos ko, matatag at walang pag-aalinlangan. Tawagan mo si Attorney Cruz. Sabihin mo sa kanya na bilhin ang lahat ng pagkakautang ng kumpanya ni Renato sa bangko. Gamitin ang pondo ng Vincenzo Holdings. Gusto kong ako ang magmay-ari ng bawat sentimo ng utang niya. Pero siguraduhin mong hindi niya malalaman na ako ang nasa likod nito. Tumango ang investigador, bakas ang paghanga sa kanyang mga mata. Hindi ko ililigtas si Renato para guminhawa siya. Ililigtas ko ang kumpanya para may balikan siya kapag natuto na siyang maging lalaki. Kinagabihan, bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila. Nakaupo ako sa likod ng aking bagong sasakyan, isang itim na luxury sedan na may tinted windows. Pauwi na sana ako nang mapansin ko ang isang pamilyar na kotse na nakahinto sa gilid ng EDSA. Umuusok ang makina nito at nakataas ang hood. Inutusan ko ang aking driver na bumagal. Sa gitna ng dilim at ulan, nakita ko si Renato. Nakasuot siya ng puting polo na ngayoy basang-basa at dumidikit sa kanyang katawan.
Sinisipa niya ang gulong ng kanyang kotse sa sobrang frustrasyon at pagkatapos ay napahawak siya sa kanyang ulo, tila sumusuko na sa bigat ng mundo. Ang puso ko ay parang pinipiga. Ang kamay ko ay kusa nang humawak sa door handle. Gusto kong buksan ang pinto, payungan siya, at papasukin sa loob ng aking mainit at tuyong sasakyan. Gusto kong sabihin, "Anak, andito na si Mama. Huwag ka nang mag-alala." Pero nanatili akong nakaupo. Hinigpitan ko ang hawak sa aking bag hanggang sa mamuti ang aking mga knuckles. Nakita ko ang panginginig ng kanyang balikat. Umiiyak siya, kasabay ng ulan. Masakit makita ang sarili mong anak na nagdurusa, pero mas masakit ang isipin na kung tutulungan ko siya ngayon, hindi siya matututo. Kung sasaluhin ko siya ulit, mananatili siyang bulag sa katotohanan na ang asawa niya ang humihila sa kanya pababa. "Ma'am, tutulungan po ba natin?" Tanong ng aking driver na nakatingin sa rearview mirror. Pumikit ako ng mariin at humugot ng malalim na hininga. "Hindi, Kuya Ben. Dumiretso na tayo. Kailangan niyang maramdaman ang lamig para hanapin niya ang tunay na init." Habang papalayo ang aming sasakyan, hindi ko nilingon si Renato. Hinayaan ko siyang maging basahan ng panahon dahil iyon ang tanging paraan para hugasan ang kanyang mga pagkakamali. Kinabukasan, bumalik si Mr. Santos sa aking opisina. Mukhang mas mabigat ang dala niyang balita ngayon kaysa kahapon. Hindi na siya umupo. Iniabot niya sa akin ang isang huling litrato na nakataob sa ibabaw ng aking mesa. "Madam," ang boses niya ay may halong pag-iingat. "Tungkol po ito sa pinsan ni Mara. Hindi lang po pera ang ninanakaw nila. Ninanakaw din nila ang respeto sa inyong tahanan." Dahan-dahan kong binaliktad ang litrato. Ang inaasahan kong makita ay isang larawan ng pagtataksil sa hotel o sa kotse. Pero ang nakita ko ay nagpadilim ng aking paningin at nagpatigil ng aking paghinga. Sa litrato, nakahiga si Mara at ang lalaking si Enrico. Nagtatawanan sila, nagyayakapan, hawak ang mga baso ng champagne, pero hindi ang kahalayan nila ang nagpapakulo ng aking dugo, kundi ang lugar kung saan ito nangyari. Ang headboard ng kama ay yari sa nara na may ukit ng mga rosas. Ang wallpaper ay kulay asul na may disenyong damask. Iyon ay ang aking kwarto, ang kwartong pinagsaluhan namin ng yumaong ama ni Renato. Ang santuwaryo na ipinangako ni Renato na irerespeto at hindi gagalawin kahit wala na ako. Ginawa nilang pugad ng kanilang kahalayan ang dambana ng aking mga alaala. Naramdaman ko ang pagbagsak ng isang luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa purong galit. Kinuha ko ang litrato at nilamukos ito sa aking palad. Kung noon ay may konting awa pa ako kay Mara, ngayon ay sinimot na niya ang lahat. Tumingin ako kay Mr. Santos. Ang aking mga mata ay tuyo, ngunit nagliliyab. "Ihanda mo ang lahat." Ang utos ko sa boses na kasing lamig ng bakal. Sa party ni Renato, hindi lang ako basta dadalo. Susunugin ko ang kanilang mundo at sisiguraduhin kong abo na lang ang matitira. Ang hangin sa loob ng malawak na opisina ni Renato ay tila hindi gumagalaw, siksik sa bigat ng papalapit na kabiguan. Nakaupo siya sa kanyang leather na upuan, ngunit ang kanyang katawan ay hindi nakasandal. Ito ay nakaarko pasulong. Ang mga siko ay nakatukod sa mamahaling mesa na dati simbolo ng kanyang tagumpay. Sa kanyang harapan ay nakakalat ang mga papeles ng utang, mga liham mula sa bangko na may pulang tinta, at ang kanyang pangarap na unti-unting nagiging abo. "We have to cancel the anniversary party, Mara." Ang boses ni Renato sa telepono ay pagod at halos pabulong. Tila ba natatakot siyang marinig ng mga paderang sarili niyang pagkatalo. "We don't have the funds. The company is on life support. Isa pang malaking gastos at hihilahin na natin ang plug." Sa kabilang linya, isang nakabibinging katahimikan ang sumagot na sinundan ng isang tawa na walang bahid ng anumang saya. "Are you out of your mind, Renato?
The party is our only life support. Ito na lang ang natitira nating baraha. Paano ka makakahanap ng investor kung ang ipapakita mo sa kanila ay isang kumpanyang naghihingalo? We need to project power, success. Kailangan nilang makita na we are untouchable. Now, have you booked the 5-star hotel I told you about? Mara, please, be reasonable. No, you be reasonable. Ang sigaw ni Mara ay matinis at matalas, parang bubog na tumutusok sa eardrum. This is not just about the company anymore. This is about my reputation, my friends. I will not be the laughingstock of Manila High Society. Ituloy mo ang party, Renato, or I swear, pagsisisihan mo ito. Bago pa man makasagot si Renato, ang koneksyon ay pinutol na ni Mara na nag-iwan ng isang matining na tunog sa kanyang tainga. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay nalulunod siya at ang kamay na dapat sana'y sasagip sa kanya ay siya pang nagbabaon sa kanya sa ilalim. Kinabukasan, isang email ang dumating sa inbox ni Renato. Ang subject line, regarding a potential strategic investment. Mabilis na umakyat ang dugo sa kanyang ulo at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na ang himalang hinihintay niya. Ang email ay mula sa opisina ng Vincenzo Holdings, ang korporasyong pag-aari ng misteryosong investor na si Don Arturo. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang nilalaman. Ang Vincenzo Holdings ay interesado, ngunit meron silang isang kakaibang kondisyon na hindi niya inaasahan. Ang aming principal, si Don Arturo, ay labis na humahanga sa social influence at elegance ng iyong may bahay. Si Mrs. Marivela de Leon San Gabriel ang nakasulat sa email. Naniniwala siya na si Ginang San Gabriel ang perpektong ehemplo ng modernong tagumpay. Ang kanyang pagdalo at pag-apruba sa aming investment ay nakasalalay sa isang kondisyon. Si Ginang San Gabriel mismo ang dapat na maging punong abala at host ng buong selebrasyon. Nais naming marinig mula sa kanya ang vision ng kumpanya. Paulit-ulit na binasa ni Renato ang email. Hindi siya makapaniwala. Sa gitna ng lahat ng problema, ang pagiging socialite pala ni Mara ang magliligtas sa kanila. Nang ipakita niya ang email kay Mara, ang reaksyon nito ay tila isang artistang nanalo ng Oscar. Tumalon ito sa tuwa, niyakap si Renato at umiyak na may halong pagkukunwari. See? I told you, Renato. I told you I am an asset. Ang bulalas niya, ang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Finally, someone who recognizes my true worth. Oh my God, this is it. This is my moment. Hayaan mo ako. Ako ang bahala sa lahat. I will throw the most magnificent party this city has ever seen. Magiging usap-usapan ito sa loob ng maraming taon. At gaya ng inaasahan, sinimula ni Mara ang paghahanda. Ang salitang pagtitipid ay hindi kailanman naging parte ng kanyang bokabularyo. Gamit ang credit card ng kumpanya, ipinasara niya ang isang buong palapag ng pinakamahal na hotel sa syudad. Nag-order siya ng daan-daang bote ng champagne, umupa ng isang sikat na orkestra, at nagpatahi ng isang gown sa isang international designer. Isang damit na ang halaga ay kayang bumuhay ng isang pamilya sa loob ng isang taon. Bawat pag-swipe ng card ay parang paghuhukay sa libingan ng kumpanya ni Renato. Ngunit para kay Mara, ito ay paglalatag ng pulang carpet patungo sa kanyang koronasyon. Sa gabing iyon, sa bisperas ng party, ang hangin ay mabigat sa tensyon at pag-asam. Sa mansion, abala si Mara sa pagsusukat ng kanyang mga alahas sa harap ng salamin. Sa kanyang opisina, hindi mapakali si Renato. Paulit-ulit na tinitingnan ang kanyang cellphone, nag-aabang sa pinal na kumpirmasyon ng investor. At sa isang tahimik na kapilya sa loob ng isang lumang kumbento, nakaluhod ako sa harap ng imahen ng mahal na birhen. Sa aking tabi, nakasindi ang 2 kandila. Isa para sa kaluluwa ng aking yumaong asawa at isa para sa lakas na aking kakailanganin kinabukasan. Hindi ako nagdasal para sa paghihiganti. Nagdasal ako para sa katarungan.
Hinaplos ko ang litrato ng aking asawa na nasa loob ng aking pitaka. Mahal, bulong ko sa hangin. Bukas na ang araw ng pagtutuos. Patawarin mo ako kung kailangan kong saktan ang ating anak para lamang imulat ang kanyang mga mata. Ginagawa ko ito para sa kanya at para sa alaala mo na kanilang dinungisan. Pag-uwi ko sa aking apartment, inabot sa akin ni Attorney Lian Cruz ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento, mga titulo ng lupa, mga kasunduan sa utang, mga bank records, at mga litratong magpapatunay sa lahat. Ang bitag ay handa na. Ang pay-in ay nilamon na. Ang kailangan na lang ay hintayin ang pagbagsak ng hawla. Sa kabilang dako, sa malamig at madilim na opisina ni Renato, nagpasya na siyang umuwi. Kinuha niya ang kanyang briefcase at susi. Ngunit bago pa siya makatayo, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Iilan lamang ang salita, ngunit ang lamig na dala nito ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Ang katotohanan ay isisilbi bilang panghimagas bukas ng gabi. Napaupo siyang muli. Tumingin siya sa paligid, sa dilim ng kanyang opisina, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding takot. Hindi niya alam kung kanino galing ang mensahe. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niyang ang party bukas ay hindi isang selebrasyon. Ito ay isang paghuhukom. At siya ang pangunahing akusado. Ang Grand Ballroom ng hotel ay tila isang kaharian na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ang mga chandelier ay nakabitin na parang mga bituing nahulog mula sa langit. Ang kanilang liwanag ay sumasalamin sa mga alahas at pekeng na mga ngiti ng mga bisita. Ang malamyos na musika mula sa isang string quartet ay humahabis sa hangin. Ngunit hindi nito kayang pagtakpan ang kabang bumabalot sa buong paligid. Ang pinong tunog ng mga kristal na baso na nagtatagpo at ang mahihinang bulungan ng mga nag-uusap ay nagsisilbing panakip sa isang katotohanang malapit ng sumabog. Sa gitna ng lahat, si Mara ang reyna ng gabing ito. Nakasuot siya ng isang mamahaling gown na kulay dugo. Kumikinang sa bawat paggalaw na tila ba isinumpa na ang lahat ng mata ay mapunta sa kanya. Hawak niya ang isang baso ng champagne at ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw, artipisyal ngunit mapang-akit. Nililibot niya ang bawat lamesa, ang kanyang bawat salita ay puno ng pagyayabang tungkol sa malaking investor na magliligtas sa kanilang kumpanya. "Oh, he's a very good friend of mine, darling," ang sabi niya sa isang matabang donya na abot tenga ang namamangiti. "Don Arturo practically worships me," sabi niya. "I have the Midas touch daw. Everything I handle turns to gold." Sa isang sulok, malapit sa entablado, nakatayo si Renato. Ang kanyang mamahaling tuksido ay tila sumisikip sa kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo, gamit ang isang panyo, at ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Laging napapatingin sa malaking pinto na gawa sa kahoy na nara. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Siya ang hari, ngunit ang kanyang trono ay gawa sa babasaging salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. Ang mensaheng natanggap niya kagabi ay umuulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka, isang babala na hindi niya maintindihan kung saan magmumula. Maya-maya, ang mga ilaw sa ballroom ay bahagyang humina. Ang musika ay dahan-dahang tumigil. Ang lahat ng bulungan ay naputol. Umakyat ang MC sa entablado. Hawak ang isang mikropono. "Ladies and gentlemen," ang kanyang boses ay masigla at formal. "Tonight is a momentous occasion as we celebrate 10 years of San Gabriel Industries. We are also on the cusp of a new beginning. And now, to welcome the future, let us all give a round of applause to our very special guest, the esteemed representative of Vincenzo Holdings."
Ang lahat ng atensyon ay napunta sa malaking pinto sa dulo ng ballroom. Ang mga kamera ng media ay nakatutok. Ang mga bisita ay nakatayo. Inaabangan kung sino ang misteryosong tagapagligtas na ito. Si Mara ay nakangiti ng buong pagmamalaki, handa nang salubungin ang kanyang kaibigan. Si Renato naman ay pigilang paghinga. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahang bumukas ang dalawang dambuhalang pinto. Sa simula, isang anino lamang ang nakatayo laban sa liwanag ng hallway. Ngunit habang siya ay humahakbang pasulong, papasok sa ballroom, ang kanyang anyo ay unti-unting naging malinaw. Isang kolektibong paghinga ang humigop sa hangin ng silid. Ang katahimikan ay bigla at ganap, na tila ba ang oras mismo ay huminto. Ang babaeng pumasok ay hindi isang batang socialite o isang matandang banyaga. Siya ay isang Pilipina, nakasuot ng isang simple ngunit eleganteng terno na gawa sa pinya seda at may mga bordang bulaklak ng sampagita na kulay ginto. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang kwintas na perlas, ang tanging alahas na suot niya, ngunit sapat na para sabihing ang kanyang yaman ay hindi sa palamuti, kundi sa tindig. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay matalas, at ang kanyang paglakad ay may bigat at layunin. Bawat hakbang niya sa pulang karpet ay tila isang pag-angkin sa teritoryong matagal nang ipinagkait sa kanya. Mula sa kinatatayuan ni Mara, ang baso ng champagne ay dumula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang biglaang pagbasag ng kristal sa marmol na sahig, ang tanging tunog na bumasag sa nakabibinging katahimikan. Ang alak ay kumalat sa sahig na parang dugo. Ang kanyang mukha, na kanina'y namumula sa pagyayabang, ay biglang namutla na parang papel. Si Renato ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, tila isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Ang tanging nagawa niya ay ibulong ang isang pangalan na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Isang pangalan na ngayon ay bumalik para singilin siya. Mama? Ang bulong na yon ay nawala sa hangin, hindi pinansin. Nagpatuloy ako sa paglakad. Nilagpasan ko ang mga naguguluhang mukha ng mga bisita. Nilagpasan ko ang nanlalaking mata ni Mara. Nilagpasan ko ang aking anak na nakatayo, na parang multo. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang entablado. Umakyat ako sa hagdanan. Ang aking mga paa ay matatag sa bawat baitang. Kinuha ko ang mikropono mula sa kamay ng tulalang MC. Ang bahagyang ugong mula sa mikropono ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. Humarap ako sa lahat, ngunit ang aking mga mata ay direktang nakatitig sa isang tao lamang. Sa babaeng nakatayo sa tabi ng basag na baso, ang reyna na ang korona ay gawa sa kasinungalingan. Ngumiti ako, ngunit hindi ito umabot sa aking mga mata. Ang nangiti ko ay malamig, matalim, at puno ng pangako ng isang bagyong paparating. Maraming salamat sa iyo, aking manugang, sa pag-oorganisa ng isang napakagandang saliw-salo para sa aking pagbabalik. Ang aking boses ay malinaw at matatag, pamilyar, ngunit banyaga sa kanilang pandinig. Ngunit nakakalungkot isipin na ang gabing ito ay hindi para sa akin. Ang party na ito ay para sa iyo, isang paalam. Ang mga salita ko ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay mas nakabibingi pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Mula sa entablado, kitang-kita ko ang unti-unting pagguho ng mundo ni Mara. Ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang yugto ng pagkatanto, mula sa pagkabigla, papunta sa pagtanggi, at nagtapos sa purong galit. How dare you! Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at nanginginig, tuluyan nang nawala ang lahat ng bakas ng pagiging sosyal. You old witch!
Sino ka para sirain ang party ko? Security! Ilabas niyo ang matandang yan. Ngunit walang gumalaw. Ang mga security guard na inupahan niya ay nakatingin lamang sa akin, naghihintay ng aking senyas. Sila ay mga tauhan ni Don Arturo. Ngumiti ako ng malamig at tumalikod sa kanya, humarap sa malaking puting screen sa likuran ko. Isang marahang tunog ang narinig mula sa projector sa dulo ng silid. Bago tayo magpaalam, ang sabi ko sa mikropono, ang aking boses ay kalmado, ngunit tumatagos sa bawat sulok ng silid. Nais kong ipakita sa inyo ang dahilan kung bakit kailangang magwakas ang gabing ito. Ang unang lumabas sa screen ay hindi isang video, kundi isang serye ng mga bank statements. Ang mga numero ay malinaw. Ang mga pangalan ng kumpanya ay pamilyar sa lahat ng negosyanteng naroroon. Sunod-sunod na lumabas ang mga resibo mula sa mga designer boutique, mga mamahaling alahas, at mga biyahe sa Europa. Lahat ay nakapangalan kay Maribel de Leon San Gabriel, ngunit binayaran gamit ang pondo ng kumpanya. At sa bawat transaksyon, may isang pangalan na laging kasama, Enrico de Leon. Isang kolektibong bulungan ng pagkondena ang kumalat sa buong ballroom. Ang mga board member na kanina'y nakikipagtawanan kay Mara ay ngayon nag-iiwasan ng tingin. That's fabricated. Lies, angal ni Mara. Ngunit ang kanyang boses ay mahina na. Nilalamon ng katotohanan. Hindi ko siya pinansin. Sumenyas ako sa technician. Ang sumunod na lumabas ay isang video. Ang kuha ay malabo. Tila mula sa isang nakatagong kamera. Ang lokasyon ay ang kusina ng mansyon. Narinig ng lahat ang pamilyar na boses ni Mara, matinis at puno ng paghamak, habang itinutulak niya ang isang matandang babae na nagmamakaawa. Ako. Ang aking pagbagsak sa sahig, ang kanyang pagtawa, ang kanyang pananakot. Lahat ay napanood ng buong alta sosyedad. Sa paanan ng entablado, nakita ko kung paano bumagsak si Renato sa kanyang mga tuhod. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa sakit. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad at ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa walang tunog na pag-iyak. Nakikita niya ngayon, sa harap ng daan-daang tao, ang kasalanang pinili niyang huwag makita noon. Tigilan niyo yan! I-off niyo yan! Sigaw ni Mara. Sinusubukang umakyat sa entablado, ngunit dalawang security guard ang magalang ngunit matatag na humarang sa kanya. Hindi pa tapos ang palabas, Mara, ang sabi ko. Ang huling imahe na lumabas sa screen ang tuluyang pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa ni Mara. Isang litrato. Malinaw at walang kaduda-duda. Siya at si Enrico magkayakap sa kama, nagtatawanan. Ngunit ang nagdulot ng kolektibong paghinga ng gulat sa mga manonood ay hindi ang kanilang kahalayan, kundi ang pamilyar na headboard ng kama at ang asul na wallpaper sa likuran. Iyon ay ang aking silid, ang aking dambana. Sa sandaling iyon, tuluyan ng gumuho ang lahat. Ang mga kasosyo sa negosyo ni Renato ay isa-isang nagsitayuan at tahimik na lumabas ng ballroom. Ang mga kaibigan ni Mara ay nag-iwasan ng tingin, tila hindi siya kilala. Mula sa isang sulok, nakita ko si Enrico, ang kanyang pinsan, na dahan-dahang naglalakad patalikod, papalabas sa service exit. Iniwan siya sa gitna ng gulo na sila ang lumikha. Sa gitna ng kaguluhan, dalawang lalaking nakaunipormeng pulis at dalawang nakabarong mula sa NBIs ang tahimik na pumasok sa ballroom. Lumapit sila kay Mara, na ngayon ay nakatayo na lamang na parang isang estatwang basag. Walang emosyon, wala ng buhay. Maribel de Leon San Gabriel, ang formal na sabi ng isa sa mga ahente. Inaaresto ka namin sa kasong qualified theft at estafa. May karapatan kang manahimik. Hindi ko na narinig ang mga sumunod na salita. Ang aking atensyon ay nakay Mara. Nang ilagay ang posas sa kanyang mga kamay, tila doon lang siya natauhan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkasuklam. Kasalanan mo to.
Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa ngayong halos walang laman ng ballroom. Isang sigaw na puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Sinira mo ang buhay ko. Hayop ka. Mamatay ka na sana. Habang inilalabas siya ng mga pulis, dumaan siya sa tabi ni Renato na nananatiling nakaluhod sa sahig, talunan at durog. Hindi man lang niya ito tinapunan ng tingin. Tumingin ako sa paligid. Ang magarbong celebration ay naging isang sementeryo ng mga pangarap. Ang natitira na lang ay ang basag na baso sa sahig, ang mga pagkaing hindi nagalaw, at ang aking anak na umiiyak na parang isang batang nawawala. Ang tunog ng sirena ng pulis sa labas ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng maglaho. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay katahimikan ng pagtatapos. Ibinaba ko ang mikropono. Dahan-dahan akong bumaba mula sa entablado. Ang aking mga hakbang ay mabigat sa marmol na sahig. Huminto ako sa harap ni Renato. Ang kanyang pag-iyak ay ang tanging tunog na maririnig. Nakatingala siya sa akin. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at sipon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, sakit, at isang tanong na hindi niya kayang bigkasin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at hinawakan ang laylayan ng aking kasuotan, tulad ng ginagawa niya noong bata pa siya kapag natatakot. Mama, patawarin mo ako. Tinitigan ko siya. Ang aking puso ay nahahati sa pagitan ng awa ng isang ina at sa galit ng isang babaeng tinapakan. Ang paghihiganti ay tapos na. Ngayon, ang paghuhukom para sa kanya ay magsisimula pa lamang. At ikaw naman, ang sabi ko, ang aking boses ay walang emosyon na nag-iwan sa kanya na nakabitin sa pagitan ng pag-asa at kapahamakan na wala na ang mga bisita. Ang orkestra ay matagal nang umuwi. Ang mga waiter ay tahimik na nagligpit ng mga pinggan at baso na puno ng alak na hindi na nainom. Ang naiwan na lamang sa malawak na ballroom ay ang mga bakas ng isang selebrasyong naging isang libing. Mga nahulog na konfeti na parang mga luhang tuyo sa sahig. Mga mesang nabaliktad ang mantel at ang matamis na amoy ng champagne na humalo sa pait ng katotohanan. Sa gitna ng lahat ng ito, kami na lang dalawa. Ako, nakatayo na parang isang hukom na nagbaba na ng hatol, at si Renato, nakaluhod pa rin sa aking paanan. Ang kanyang mamahaling tuksido ay gusot na at nabahira ng dumi mula sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat paghikbi. Ang CEO na dati kinatatakutan at hinahangaan ay isa na lamang basag na salamin ng kanyang dating pagkatao. Ma, please! Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi na marinig. Isang tunog na pinaghalong pagsusumamo at pag-amin sa kasalanan. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay malamig at desperado. Uwi na tayo, Ma. Patawarin mo na ako. Ayusin natin to. I promise I'll make it right. Just, please come home. Tiningnan ko ang aming mga kamay na magkahawak. Ang kamay niya, na dati maliliit at laging naghahanap ng aking gabay. Ang kamay ko, na dati laging nakaabot para saluhin siya sa bawat pagkakadapa. Ngunit ngayon, may pader na sa pagitan namin. Isang pader na itinayo ng kanyang pananahimik at pagpapabaya. Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawak. Ang pagkawala ng aking init ay tila nagdulot sa kanya ng mas matinding panginginig. Umuwi? Ang tanong ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit walang bahid ng anumang init. Ang bawat salita ay binitiwan ko ng mabagal at may bigat. Saan tayo uuwi, Renato? Sa bahay na ginawa ninyong pugad ng kasinungalingan? Sa tahanan kung saan ang alaala ng iyong ama ay dinungisan? Wala na tayong tahanan. Umiling siya ng paulit-ulit.
na tila ba ang pagtanggi ay kayang burahin ang lahat ng nangyari. No, Ma. Hindi totoo yan. That's still our home. Aayusin ko. Ipapalinis ko ang lahat. Ipapapintura ko. May mga bagay na hindi kayang linisin ng pintura. Anak, ang pagputol ko sa kanya. Ang bahay na yon ay hindi na tahanan. Isa na itong crime scene. At ang pinakamalaking krimen na nangyari doon ay hindi ang pagnanakaw ni Mara, kundi ang pagpatay mo sa iyong ina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Ma, anong sinasabi mo? Buhay ka, Ma. Andito ka. Umiling ako at isang mapait na ngangiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang nanay na kilala mo, Renato, ay matagal nang patay. Ang ina na nabubuhay para lang sa'yo. Ang ina na handang maging basahan para sa kaligayahan mo. Ang ina na laging nagbubulag-bulagan sa mga pagkakamali mo. Pinatay mo siya noong gabing hinayaan mo akong isakay sa van na yon. Ang Althea na kaharap mo ngayon ay nabubuhay para sa sarili niya. Ang bawat salita ay parang sampal na dumapos sa kanyang mukha. Nakita ko ang unti-unting pagkawala ng pag-asa sa kanyang mga mata na napalitan ng purong takot ng isang batang tuluyan ng iniwan. Tumayo ako ng tuwid at inayos ang aking kasuotan. Ang pakikipag-usap na ito ay hindi na sa pagitan ng mag-ina, kundi sa pagitan ng isang may utang at ng kanyang pinagkakautangan. Tungkol naman sa kumpanya, patuloy ko, huwag kang mag-alala. Hindi ito babagsak dahil simula ngayong gabi, pag-aari ko na ang lahat ng utang nito. Ako na ang mayoryang may-ari ng San Gabriel Industries. Sinubukan niyang tumayo ngunit nanghihina ang kanyang mga tuhod. Ma, paano? Ang pera ay may kapangyarihang bumili ng maraming bagay, Renato. At ginamit ko ito para bilhin ang kinabukasan mo. Pero huwag mong isipin na ito ay isang regalo. Ito ay isang tanikala. Sabi ko, ang aking boses ay kasing tigas na ng bakal. Mananatili kang nagtatrabaho sa kumpanya, ngunit hindi bilang CEO. Magsisimula ka sa pinakamababa. Magiging isa kang ordinaryong empleyado, suswelduhan kita, at mula sa sweldong iyon, babayaran mo ako sa lahat ng ninakaw ng asawa mo. Sentimo por sentimo, iyan ang magiging parusa mo. Isang luha ang muling tumulo mula sa kanyang mata. Inabot niya ang kanyang kamay, sinusubukang hawakan ang aking mukha. Sa isang iglap, bumalik ang aking dating instinto. Ang aking kamay ay kusa ng umangat at pinunasan ng luhang iyon gamit ang aking hinlalaki. Naramdaman ko ang init ng kanyang balat, ang sakit ng aking sariling anak. Ngunit mabilis kong binawi ang aking kamay na tila ba napaso ako. Hindi nabubura ng luha ang kasalanan, Renato. Ang sabi ko, habang tinititigan ang aking kamay na dumampi sa kanya. Pawis lang ang nakakagawa niyan. Iyon na ang huli kong sinabi. Tinalikuran ko na siya. Hindi ko na nilingon pa ang lalaking naiwang nakaluhod sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay. Naglakad ako palayo. Ang aking mga paa ay matatag sa bawat hakbang. Ang tanging umalingaw-ngaw sa katahimikan ng malawak na ballroom ay ang matatag na tunog ng aking mga takong sa marmol na sahig. Bawat tunog ay isang deklarasyon ng aking paglaya. Bawat tunog ay isang paalam sa nakaraan. Bawat tunog ay nag-iwan kay Renato sa isang katahimikan na mas malalim at mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Ang simula ng bagong buhay ay hindi palaging isang pagsikat ng araw. Minsan, ito ay isang mahaba at madilim na pasilyo na kailangan mong lakbayin ng mag-isa. Para kay Renato, ang pasilyong yon ay isang maliit na cubicle sa ika-15 palapag ng gusaling dati ay pag-aari niya. Ang kanyang pangalan sa pinto ay pinalitan na. Ang kanyang malawak na opisina na may tanawin ng buong syudad ay isa na lamang alaala. Ang kanyang umaga ay hindi na nagsisimula sa amoy ng brewed coffee, kundi sa amoy ng instant noodles
at sa bulungan ng mga empleyadong dati takot sa kanya. Di ba yan yung anak ni Madam Althea? Dinig niyang bulong ng isang babae mula sa kabilang cubicle. Kawawa naman. Dati CEO. Ngayon tiga-photocopy na lang. Karma is real, te. Hindi siya umiimik. Tinitiis niya ang bawat salita, ang bawat mapanuring tingin. Tinatanggap niya ito bilang parte ng kanyang parusa. Sa oras ng pananghalian, hindi na siya kumakain sa mamahaling restaurant. Ang kanyang baunan ay isang maliit na Tupperware na may lamang kanin at itlog na maalat. Pagkaing dati ay hindi niya isusubo. Habang kumakain ng mag-isa sa pantry, naaalala niya ang mga araw na inihahanda ko ang kanyang baunan, puno ng paborito niyang ulam. Ngayon, natututo siyang mag-isa. Natututo siyang mabuhay. Sa kabilang banda, sa loob ng kulungang pambabae, ang bagong simula ni Mara ay isang paghuhubad. Hinubad sa kanya ang kanyang mga damit na gawa sa seda at pinalitan ng isang kulay kahel na uniforme. Hinubad sa kanya ang kanyang mga alahas at pinalitan ng malamig na bakal ng rehas. De Leon San Gabriel, ikaw na ang maglinis ng banyo. Ang utos ng isang matabang matrona na walang pakialam sa kanyang dating estado sa buhay. Dito sa loob, pantay-pantay ang lahat. Ang kanyang ganda at yaman ay walang halaga. Ang tanging meron siya ay ang kanyang pangalan at ang bigat ng kasalanang dala-dala nito. Mula sa aking opisina, sa Althea's Heritage, ang mundo ay payapa. Ang aking mga araw ay abala sa pag-aproba ng mga bagong menu, pakikipagpulong sa mga suppliers, at pagpaplano ng expansion. Ngunit sa gitna ng aking abalang schedule, may isang bagay na hindi ko magawang bitawan. Sa isang maliit na monitor sa gilid ng tong aking mesa, nakikita ko ang live feed mula sa CCTV ng ika-15 palapag ng San Gabriel Industries. Tahimik kong pinapanood si Renato habang nagtatrabaho siya. Nakikita ko ang kanyang pagod, ang kanyang pagtitiis. Nakikita ko kung paano niya nilulunok ang kanyang pride sa bawat utos ng kanyang bagong boss na dati niyang empleyado. Bilang isang negosyante, alam kong ito ang tamang gawin. Pero bilang isang ina, ang puso ko ay dinudurog sa bawat buntong hininga niya. Tiisin mo, anak, bulong ko sa aking sarili. Ito ang tanging paraan para matuto ka. Isang hapon, habang naghahanda akong umuwi, sinabi ng aking sekretarya na may bisita ako. Pumasok si Renato sa aking opisina, dala ang isang paper bag. Ang kanyang damit ay simple lang. Ang kanyang buhok ay hindi na naka-gel. At sa kanyang mga mata ay may halong hiya at determinasyon. Ma, ang bati niya, inilapag ang paper bag sa aking mesa. Para sa'yo, dinner mo. Binuksan ko ang paper bag. Sa loob ay may isang Tupperware na naglalaman ng sinigang. Ang sabaw ay medyo malabo, ang mga gulay ay bahagyang lanta, at ang amoy ay medyo masangsang sa sobrang asim. Halatang-halata na ito ay luto ng isang taong hindi marunong magluto. I cooked it myself, sabi niya, habang nakayuko, tila naghahanda sa aking kritisismo. It's probably not good. Pero, I remembered sabi mo noon, paborito mo ang sinigang kapag pagod ka. Hindi ako nagsalita. Kumuha ako ng kutsara. Sa harap niya, dahan-dahan kong sinubo ang mainit na sabaw. Totoo nga, napakaasim nito at ang karne ay medyo matigas. Ngunit habang nilulunok ko ito, naramdaman ko ang pag-init ng aking dibdib. Ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko sa loob ng mahabang panahon. Hindi ako ngumiti. Hindi ko siya pinuri. Ang tanging ginawa ko ay tahimik na ubusin ang buong laman ng Tupperware hanggang sa wala nang matirang sabaw. Nang matapos ako, tumingin ako sa kanya. Salamat. Iyon lang ang sinabi ko. Ngunit sa paraan ng pagliwanag ng kanyang mga mata, alam kong naintindihan niya. Ito ang aming bagong simula. Hindi sa mga salita, kundi sa mga gawa. Kinagabihan, nagpunta ako sa bahay ni Tita Rosa. Nakaupo kami sa kanyang munting balkonahe
Umiinom ng mainit na salabat habang pinapanood ang mga bituin. Ang hangin ay presko at ang katahimikan ay payapa. "Masaya ka na ba, ma'am?" tanong niya sa akin. Ngumiti ako, isang ngiting totoo at walang bigat. "Oo, Rosa, sa kauna-unahang pagkakataon, masaya ako. Hindi dahil sa pera o sa tagumpay, masaya ako dahil malaya ako." Nagtawanan kami, dalawang matandang babae na pinagbuklod ng unos. Ang aming mga tawa ay lumutang sa hangin, isang testimonya ng katatagan. Ngunit ang buhay ay hindi isang tahimik na ilog. Nang sumunod na araw, habang nasa restaurant ako, dumating si Don Arturo. May dala siyang 2 plane ticket at isang travel brochure na nagpapakita ng magagandang tanawin ng Europa. "Althea," ang sabi niya, ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. "We've worked so hard. It's time to enjoy. Samahan mo ako. Let's see the world. Kalimutan mo muna ang lahat ng problema dito." Hinawakan ko ang brochure. Ang mga larawan ng Paris, Rome at Switzerland ay tila isang pangarap. Isang buhay na hindi ko kailanman inakalang maaabot ko. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa direksyon kung nasaan ang opisina ni Renato. Nasa aking harapan ang isang sangandaan. Sa isang direksyon ay ang kalayaan, ang pagkakataong mabuhay para sa aking sarili, malayo sa lahat ng sakit. Sa kabilang direksyon ay ang responsibilidad, ang pananatili para sa isang anak na nagsisimula palang matutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang tanong ay hindi na kung ano ang tama. Ang tanong ay, ano ang pipiliin ng bagong Althea? Ang sarili niya o ang ina na nakatago pa rin sa loob niya? 3 taon na ang lumipas. Ang mga alaala ng gabi ng paghuhukom ay tila mga alon na humupa na sa dalampasigan ng panahon, nag-iwan na lamang ng mga aral na kasingkinang ng mga batong hinugasan ng dagat. Hindi ko pinili ang Europa. Ang mga tore ng Paris at ang mga lumang kalsada ng Rome ay maganda sa mga larawan, ngunit natuklasan kong ang paraisong hinahanap ko ay hindi matatagpuan sa ibang bansa. Ito ay matatagpuan sa lupa, kung saan unang tumubo ang aking mga pangarap. Ibinenta ko ang aking bahagi sa restaurant at itinayo ang Althea Sanctuary sa isang malawak na lupain sa Tagaytay, isang farm at culinary academy para sa mga babaeng dumanas ng pang-aabuso, isang lugar kung saan ang pagluluto ay hindi lang trabaho, kundi isang paraan ng paghilom. Sa isang maingay na karinderya sa Quiapo, abala ang isang babae sa paghuhugas ng isang bundok ng maruruming plato. Ang kanyang buhok ay may mga hibla na ng puti, ang kanyang likod ay kuba na sa kapapayuko, at ang kanyang mga kamay, na dati laging nakalubog sa mamahaling lotion, ay ngayoy magaspang at puno ng kalyo. Minsan, kapag napapatingin siya sa kanyang refleksyon sa maruming bintana, nakikita niya ang multo ng isang reyna, ngunit mabilis niya itong iwinawaksi. Si Mara ay matagal nang namatay. Ang babaeng ito ay si Marivelle na lamang, isang pangalang walang bigat, walang yaman at walang kinabukasan. Isang lumang sedan ang pumarada sa harap ng Althea Sanctuary. Bumaba si Renato, hindi na suot ang kanyang mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong. Sa kanyang mga braso ay bitbit niya ang isang bayong na puno ng sariwang gulay mula sa palengke. Ang kumpanya niya ay mas maliit na ngayon, ngunit mas matatag. Ang kanyang apartment ay hindi na isang penthouse, ngunit mas mainit ito at mas masaya. "Ma!" Ang bati niya nang makita ako sa hardin, habang namimitas ng mga dahon ng basil. May ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting totoo at magaan. "Nariyan na pala ang paborito kong sous chef," ang sagot ko. Tinanggap ang halik niya sa aking pisngi. Sa malaking kusina ng academy, ang hangin ay puno ng amoy ng bawang, luya at pagmamahal. Nandoon si Tita Rosa, nagtatawa habang tinuturuan ang mga bagong estudyante
kung paano maghiwa ng sibuyas nang hindi lumuluha. Lumapit si Renato sa tabi ko at nagsimulang maghugas ng mga gulay na dala niya. Ma, naalala mo pa ba yung unang sinigang na niluto ko para sa'yo? Tanong niya habang nakangiti sa alaala. Lasang suka na may tubig. Oo naman, sagot ko habang ginigisa ang mga sangkap. Pero iyon ang pinakamasarap na sinigang na natikman ko. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ang niluto mo ay hindi para sa sarili mo, kundi para sa iba. Nagkatinginan kami. Sa aming mga mata, wala nang bakas ng galit o pagsisisi. Ang naroroon na lamang ay ang pag-unawa at pagtanggap. Napatawad ko na siya, hindi dahil nakalimutan ko ang sakit, kundi dahil pinili kong palayain ang aking sarili mula sa bigat nito. At siya, sa bawat araw ng kanyang pagbabago, ay pinatunayan na karapat-dapat siya sa kapatawarang iyon. Nang hapong iyon, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang langit, nakaupo ako sa aking beranda. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Mula sa aking kinauupuan, tanaw ko ang hardin na puno ng buhay, ang kusinang puno ng tawanan, at si Renato na nakikipaglaro sa aso ni Tita Rosa. Payapa na ako. Ang kapayapaan ay hindi pala katahimikan. Ito ay ang kakayahang yakapin ang ingay ng buhay ng may ngiti. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para maging masaya. At hindi ko kailangan ang aking anak para maging ligtas. Ang lahat ng kailangan ko ay natagpuan ko sa loob ng aking sarili. Sabi nila, ang tahanan ay kung nasaan ang puso. Mali sila. Ang puso ay hindi sapat. Ang tunay na tahanan ay itinayo mula sa pundasyon ng respeto sa sarili, pinatibay ng mga pader ng katatagan, at binubungan ng pagmamahal na hindi nang hihingi ng anumang kapalit. Huwag kang maghintay na may magtayo ng tahanan para sa'yo. Matuto kang maging sarili mong tahanan.